A day in my life as a seaman's wife na onboard ang asawa. Good morning mga kumaring kapitbahay. Ngayong araw nga ay birthday ng kauna-unahan kong pamangkin. At dahil nga ngayon ay may pasok ang kanyang birthday, kaya naisipan ng ate ko na magpa-blowout na lang sa mga classmate and teachers niya. Recess time nga namin dadalhin itong handa ni Jazz, kaya naman medyo maaga kaming gumising. Dahil nga lagi akong puyat ay maaga pa rin sa akin yung 6:30 AM. Pero pagkagising ko ay nagre-ready na si ate dito sa kusina. O diba Girl Scout yan? Dito nga pala namin naisipan ilagay sa microwavable tub ang no-bake mac na handa ni Jazz. Yes, no-bake mac siya kasi wala kaming oven sa bahay. Pero in fairness, lasang bake mac din talaga yung lasa niya. Okay, kaya wag na kayong magreklamo dyan. Pero bago nga pala kami magpatuloy sa pagpe-prepare ng handa ni Jazz ay nag-breakfast muna kami. Nakalimutan ko nga lang videohan dahil sa sobrang likot ng dalawang chikiting. After nga namin pakainin yung malilikot na chikiting ay nagpatuloy na kami sa naudlot na ginagawa namin kanina. Iba talaga kapag nagtutulungan kasi mas napapadali ang gawain. Dahil habang gumagayak si ate ay isa-isa ko nang nilagay sa tub yung macaroni spaghetti. Grabe, tingin pa lang ng macaroni spaghetti na to, wala pa siyang white sauce ha, pero parang mabubusog ka na talaga. What if lagyan pa natin ng sauce? O edi busog na busog ka. This time medyo ginagahol na kami sa oras kaya tinawag na namin yung bunso naming kapatid na napaka-pogi. Charot! Babae po yan ha, mukha lang tomboy dahil required sa course niya. Kung okay na nga ang lahat at naka-prepare na ay dinala na namin sa school. Buti na lang tinulungan kami ng classmate ni Jazz. O diba nagpresenta yung mga yan ha, ganun sana. Bigla ko tuloy naalala yung pa-feeding ni Jazz nung daycare siya way back 2017. Grabe, ang bilis ng panahon no, parang kailan lang talaga inuuto ko pang kumain tong si Jazz. Kasi sobrang hirap talaga niyang pakainin nung baby siya, so ngayon, ganun pa rin naman. After nga namin i-distribute yung handa ni Jazz ay kinantahan muna siya ng mga classmate niya bago siya mag-blow ng cake. Pero bago ang lahat, hindi pwedeng mawala ang picture taking at syempre binati na din siya ng classmate niya. Habang nagmimerienda na nga sila ay naisipan na ni ate i-slice itong cake at i-distribute na din. Para naman tuloy-tuloy ang pagkain nila at syempre mabusog na din ang mga classmate ni Jazz. Iba talaga yung nagagawa ng pagkain eh. Akalain mo yun kanina ang ingay nila pero ngayon biglang tahimik na. At nung okay na nga at busog na sila ay naisipan naman namin magdala ng handa dito sa mga teachers sa school. At yung kauna-unahang pintong nabuksan ko, grabe, nandito pala yung high school friend ko. Way back 2012, 2013, oy di ko alam, di ko na matandaan, basta kami lagi yung sabay na kumakain sa kantin. Next naman ay dito sa aming kapitbahay, oy bakit nandyan ka? Nakita ko nga siyang magsesermon pero dahil merong merienda, tanggal ang stress niya. Napaka-nice naman talaga ng mga teachers dito sa Barangay Ulanin Pitak. At nung okay na nga ay lumipat naman kami dito sa kabilang side ng mga room para makipagtsikahan. Ay para talaga dalahan sila ng merienda. Pero halata naman sa video, para bang ang daming chika ng pinsan namin na to. Syempre magkakadugo kami o edi ibig sabihin nun marami din silang chika katulad ko. Pero sa bagay, hindi naman kasi pwedeng mawala yung chika minute kapag ka nakita-kita, diba? Edi kung walang chika, titigan na lang kayo, ganon? At nung okay na nga ang lahat ay naisipan na nga naming umuwi. O siya, hanggang dito na lang, tama na ang chika minute. Mga marites talaga kayo. Bye-bye!